Bagong hero na si Hirara na may kakaibang skills. Kung mahilig ka sa mga mabibilis na hero, siguradong magugustuhan mo to. Meron siyang maximum difficulty, kagaya ni Fanny. According mismo yan kay MLBB. Sobrang kakaiba kasi ang kanyang skill mechanics. Kaya naman sa video ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang kanyang mga skills. Ang pinakabagong hero na si Hirara ay isang assassin. Siya ay nagdi-deal ng physical damage. At ang unang skill na explain ko sa inyo ay ang kanyang skill 2. Upon casting, magdadash ka ng isang beses. Pero kapag tinutok mo or ginamit ang iyong joystick, pwede kang magdash ng 2 beses. Depende kung saan nakatutok ang joystick mo. Ang madaanan mo ng dash ay makakatanggap ng damage. Ibig sabihin kung 2 beses mong madadaanan yung kalaban, sa isang cast, double damage agad. Ang mga hero or jungle monster din na tatamaan mo ng dash ay magkakaroon ng death mark na ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang nagagawa mamaya. Dito naman tayo sa kanyang skill 1. Upon casting, magdi-deal ng damage etong si Hirara sa isang fan-shaped area. Pagka-click mo, may damage agad yung Crimson Sweep at pagkatapos ng short delay, magdi-deal pa ito ng isang damage na doble doon sa initial damage ng iyong skill 1. Ang hero or jungle monster din na tatamaan mo ng iyong skill 1 ay magkakaroon ng Crimson Mark. At ipapaliwanag ko sa inyo kung ano nagagawa niyan. Kapag nalagyan mo ng marka ng skill 2 at skill 1 ang kalaban, ito ay mai-immobilize. Lagi mo ring tandaan na para magamit mo ang kanyang skill 1 at skill 2, since wala siyang mana, ang kada skill mo ay magko-consume ng isang Crimson Death Energy. Yan yung payong na nasa baba ng HP ni Hirara. So, ibig sabihin, kapag naubos yan, hindi ka makakagamit ng skills. Pero after 4 seconds, nagre-recover naman ito ng kusa. Okay, nandito na tayo sa exciting part. Ang kanyang skill 1 at skill 2 ay na-enhanced. Kaya nga napakadaming combo ang pwede mong gawin dito sa kanya. Dito muna tayo sa kanyang enhanced skill 1. Ito ang 1-2 combo. Ang kailangan mo lang gawin ay i-hold ang kanyang skill 1 tapos i-drag papunta sa kanyang skill 2. Upon casting, pwede mong gamitin ang iyong joystick para mag-dash muna si Hirara bago mag-deal ng damage. Mas malakas ang damage nito sa normal na skill 1 lamang. At doble din yung damage ng pangalawang sabog ng iyong skill 1. Kapag ginawa mo rin nga pala ang skill combo na ito, 2 Crimson Energy ang magagamit mo. Okay, dito naman tayo sa kanyang enhanced skill 2. Dito naman i-hold mo ang kanyang skill 2 at i-drag papunta sa kanyang skill 1. Pabilog na area din ang tatamaan ng skill na ito at upon casting magiging untargetable ka. After mong mag-deal ng damage, makakadash ka pa ng 2 beses. Depende kung saan nakatutok ang iyong joystick. Kaya napakaganda ng skill na ito pang out kung delikado ang sitwasyon mo. Kapag enhanced skill 2 din ang gamit mo, 2 Crimson Energy din ang mako-consume mo. Pero dahil 4 ang Crimson Energy mo, sapat na ito para maka-in and out sa kalaban. Dito naman tayo sa kanyang ultimate. Upon casting, magkakaroon ka ng 1 segundong movement speed boost. Tapos, yung dating 4 na stack mo lang ng Crimson Energy ay magiging 6 na. Ibig sabihin, mas maraming Crimson Energy stack, mas marami kang magagawang combo dito sa kanya. Ang ultimate niya ay tumatagal ng 10 segundo. Pero kapag ikaw ay nakaka-takedown ng kalaban, ma-extend ang duration ng ultimate mo ng 4 na segundo. Kaya mas magagamit mo ito ng mas matagal. Marami kayong combo na pwedeng gawin dito kay Hirara, lalo na kapag in-game na. Kaya naman papakitaan ko kayo ng ilan sa mga combo na magagamit nyo sa game para mabilisan mong malapitan at ma-burst yung kalaban. Yung pinaka-basic, enhanced skill 1 tapos dash para ma-immobilize yung kalaban tapos skill 1. Yung enhanced skill 2 tapos dash. Ito maganda kung gusto mong abutin yung kalaban o kaya naman pangtakas. Pwede rin naman yung ultimate tapos skill 2 para mag-dash at makalapit, tapos enhanced skill 1 ng 2 beses. At sobrang nakaka-enjoy gamitin talaga ang hero ito. Kasi kapag na-master mo, ay napakadali nang maka-outplay ng kalaban. Ang dami ba naman niyang dash tapos meron pang untargetable na skill. And kung makikita nyo dito, low health na ako. Pero dahil nga sobrang bilis ko, naago ko pa yung Elemental Lord. At kung makikita nyo, na-outplay ko pa yung Gusion.
Paalala lang, hindi gumagana ang cooldown reduction sa mga skill ni Hirara. Kasi kitang-kita naman na mabilis na ang cooldown ng kanyang mga skills. Pero kapag ikaw ay nag-build ng cooldown reduction, mas bibilis ang recovery time ng iyong energy. Kaya mas madalas mong magagamit ang iyong skills. Tandaan na ang iyong pag-immobilize sa kalaban ay merong cooldown sa bawat kalaban na 3 second. Kaya kahit mabilis ang skill mo, walang unli immobilized. Nung ginamit ko to sa rank game, sobrang nag-enjoy ako kasi napakabilis mag-farm, early game pa lang ang sakit na, at talagang na-enjoy ko. Para sa akin, mas mahirap pa rin gamitin si Fanny guys. Dapat siguro mga 8 or 9 lang ang difficulty nito. Anong masabi nyo tungkol dito? Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.